Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon ay araw ng Sabado, bago natin ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa ating inang si Maria. Kaya ang ating narinig na pagbasa ngayon ay ang katapusan ng Ebanghelyo ni San Juan. Nagkaroon ng pagkakataon si Pedro na makausap si Jesus at itinanong niya, ito naman po ang itinuturo ay ang alagad na mahal ni Jesus. Ano naman po ang mangyayari sa kanya? Kasi para bang kahit papaano nalinaw ni Jesus ang mangyayari kay Pedro at sinabi ni Jesus na itong si Pedro ay mag-aalay ng kanyang sariling buhay habang itong alagad na mahal na ito ni Jesus parang wala yatang sinasabi si Jesus. Kaya naglakas loob si Pedro na magtanong, ano po ang mangyayari dito sa alagad na ito? At napakagandang pagnilayan ang naging sagot ng ating Panginoon. Na misinterpret ng mga alagad, pero ang kanyang sagot ay may magandang ituturo sa atin. Ang sagot ng ating Panginoon kay Pedro, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Na para bang ang ibig sabihin, ano bang pakialam mo kung ano ang mangyayari dito sa kasama mong ito? Bakit hindi mo intindihin ang sarili mong buhay? Bakit kailangan alamin mo ang kung ano ang mangyayari sa buhay ng iba? Pamilyar di po ba? May pagka-marites ang dating. Ano po ba mangyayari dito? Sa kanya. Kasi sa akin sinabi mo kung ano yung mangyayari. Curious lang po ako, ano po ang mangyayari dito sa alagad na ito na nagmamahal sa inyo at sinasabi alagad na mahal nyo. Ano po ang mangyayari sa kanya? Ang malalim na aral na tinuturo nitong pagtatanong na ito ni Pedro kay Jesus at ang naging tugon ni Jesus kay Pedro ay ito. Mahalaga at espesyal ang bawat isa sa atin sa mata ng Diyos. Unique ang bawat isa sa atin. Importante ang bawat isa sa atin sa Diyos. Kaya bakit kailangan nating hanapin ang mga bagay na gusto nating hanapin sa iba, samantalang kung ako at ang Diyos, napaka-espesyal ko sa Diyos. Napaka-importante ko sa Diyos. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias, ang bilang ng aking mga buhok ay bilang lahat ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa akin. So bakit pa ako maghahanap ng kung ano ang mayroon dito sa iba na sa tingin ko wala sa akin? Bakit paghahanapan ko pa ang iba ng kung ano ang sa palagay ko wala sa akin? Bakit hindi ako makontento? Bakit hindi ako maging masaya sa kung ano ang mayroon ako? Espesyal ako sa Diyos. Mahalagang mahalaga ako sa Diyos. Inialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay sa krus para sa akin. Di ba napaka-espesyal ng dating
kapag iyon ang magiging pag-unawa natin sa kung sino ako sa harap ng Diyos. Kaya nga, napakatindi ng naging sagot ng ating Panginoon. Kung gusto ko na mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Bakit hindi mo intindihin ang sarili mo? Marami tayong nakikita na mga sinasabi natin tungkol sa iba. Bakit hindi natin tignan ang ating mga sarili? Kapag ibinukas na natin ang ating mga mata at kasunod na ibinukas natin ang ating mga bibig, ang daming lalabas na mga salita sa bibig na yan. Ganyan tayo. Ginagamit natin ang ating mata para makita ang kung ano ang mga gusto nating makita sa paligid, lalo na ang kapangitan sa paligid. Mga kapatid, bago natin harapin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, napakagandang pagnilayan itong naging pag-uusap na ito sa pagitan ni Jesus at ni Pedro. Na para bang ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag nating hanapin ang kung ano ang inaakala natin mayroon sa iba pero wala sa atin. Magkakaiba tayo ng kung ano ang pagtingin ng Diyos sa atin. Bagamat alam natin sa mata ng Diyos tayo ay kanyang mga anak, tayo ay pantay-pantay. Pero alam din natin ang katotohanan, iba't ibang kaloob, iba't ibang biyaya ang tinanggap natin mula sa Diyos. Tanggapin natin yon. May magaling kumanta, salamat pinagkalooban ka ng Diyos ng biyaya na magaling kumanta. Merong pinagkalooban ng biyaya na magaling mag-organize ng community. Salamat sa Diyos, pinagkalooban ka ng biyaya na makabuo ng komunidad. Iba't iba ang kaloob, pero iisang Diyos lang ang nagbibigay ng kaloob. Mga kapatid, salamat sa Diyos, unang Sabado ng buwan, at salamat sa Diyos na kasama ka sa ating prosesyon. Palakpakan naman ninyo ang bawat isa. Sinasabi ng iba, aabot kaya tayo ng 6:00 para sa misa? Napakahaba ng ating ruta ng prosesyon. May paahon, may pababa, labas dila ang mga matatanda. At sa totoo lang, pati bata, labas dila. Nung naglalakad tayo sa pasimula ng prosesyon, ang ganda ng formation. Pagpasok ng Rancho 1, nagsimula ng paahon. Yung magandang formation, nagkaiwanan na. Tinitignan ko yung katabi kong medyo hindi na bata. Nandun na siya doon, sa likod. Sabi ko, Lord, wag naman sanang mag-collapse. Pero salamat sa Diyos, wala namang nag-collapse. Meron lang muntik mag-collapse, sumandal na lang sa poste. Pero paglakad, lakad ulit. Sakripisyo at panalangin. Yan yung ginawa natin ngayon, unang Sabado ng buwan. Kahilingan ng mahal na Birhen doon
sa Fatima. Manalangin kayo ng Santo Rosario at magsakripisyo at gawin ninyo ito tuwing unang Sabado ng buwan. Para saan? Sa kapagbabalik loob ng mga makasalanan. Meron bang bunga ang pagpapagod, ang pagsasakripisyo? Mayroon. Hindi natin alam kung paano kumilos ang Diyos, kung papaanong kumilos ang mahal na ina. Kagabi, meron ditong mga dumalaw na taga-ibang lugar. Yung ilan sa kanila, taga-Cagayan, kung saan nandoroon ang mahal na Birhen ng Piat. Dumalaw sila para makita ang ina at pamilyar sila sa mahal na ina ng Piat. Dahil sila'y taga-Cagayan, kilalang kilala nila ang mahal na Birhen ng Piat. Sabi nila, iba ang aura ng mahal na Birhen ng Piat. Ano ba ang aura? Maaliwalas ang mukha. Isa raw katangian ng mahal na Birhen ng Piat. Makikita mo sa kanyang mukha kung siya'y masaya o hindi. Pero masaya itong mga dumalaw kagabi sapagkat nakita nilang maaliwalas ang mukha ng mahal na Birhen ng Piat at ito raw ay isang pagpapakita na masaya siya sa kung saan siya nandoroon. Kaya mahal na Birhen ng Piat, sa unang Sabado na ito ng buwan ng Hunyo, nagpapasalamat po kami at nakasama ka namin sa aming pagpoprosesyon. Nalalaman mo ang pangangailangan ng bawat isa dito sa amin. Ikaw ang aming ina at ikaw nawa ang bumulong kay Jesus na iyong anak at aming kapatid na tunay na ipagkaloob sa amin ang mga biyayang ito na inilalapit namin sa iyo. Biyaya para sa aming personal na buhay bilang mga lingkod ng ating Panginoon, biyaya ng kagalingan para sa aming mga karamdaman at karamdaman ng mga mahal namin sa buhay. Biyaya para sa aming dambana dito sa Marikina. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa sakripisyo at panalangin. Nawa ang lahat ng iyan ay magbunga ng maganda para sa ating buong pamilya at para sa ating buong